Shalom mo sa inyong lahat. Minsan pa po nandito tayo sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Isa pong palatuntunan kung saan pinararangalan natin ang Word Made Flesh. Si Jesus ho yun, ang salita ng Diyos na naging laman sa sinapupunan ho ng ating inang birhen. Ito po'y nangyari lalang ng Espiritu Santo. Pinararangalan po natin si Jesus, ang Espiritu Santo at ang ating inang birhen sa ating programang ito. Naghahanda po tayo para sa ika-28 linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Ang dami ho natin matututunan mula sa mga pagbasa natin sa araw na ito. Kaya po sana magtipon-tipon na tayo, ang inyong mga kasambahay, mga kaibigan, sa harapan ng inyong television, sa paligid ng banal na salita ng Diyos, ang Biblia. Sana po yung mga panulat ninyo, mga susulatan, nandyan na. Kasi po importante nagsusulat tayo. Tingnan niyo ho ang salita ng Diyos na dati-dati pinapangaral sa pamamagitan ng salita lamang ng bibig. Ngayon isinulat, yun ang karunungan at kagandahang loob ng Diyos sa atin. Tayo rin ho, magsulat tayo para umuulad tayo sa yung ating mga natututunan na iiwan dyan, babalik-balikan natin. Kaya po, binabati ko ang lahat ng nanonood ngayon sa ating palatuntunan ito, lalo na ho yung mga kaparian, yung mga katikista, mga nagpapalaganap ng salita ng Diyos, sana'y pagpalain ng Diyos yung inyong mga pagsisikap sa pagpalaganap na ito. Kaya po, ito muli ang ating programa na sana'y datnang kayo bilang pagpapala, ang Word Made Flesh. Sa bundok ng Sion, aanyayahan ni Yahweh ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahilin ni Yahweh ang luha ng lahat. Alisin niya sa kahihiyan
ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito, ngunit ang Moab ay parang dayaming itatapon sa tambakan. Ito pong ating pagbasa mula kay Isaías ay nagsasalaysay sa atin kung anong pangyayarihin ng Panginoon pagdating ng panahon doon sa kanyang banal na bundok, ng Sion. Sabi niya doon, maghahanda ang Diyos ng isang piging. Piging na kung saan talagang masasarap na pagkain, inumin ang nakalaan para sa mga panauhin. Brothers and sisters, itong pagbasang ito binabasa ngayon kasi sa Ebanghelyo maririnig natin mayroong isang piging na ihahanda yung hari para sa kasal ng kanyang anak. Yun yung magiging connection nitong unang pagbasa natin sa Ebanghelyo as usual. Itong piging na ito, sabi niya, ay para sa lahat ng bansa. Para sa lahat ng bansa. Papawiin niya ang kalungkutan na nag-ahari sa lahat ng bansa. Tapos yung ding mga luha ng lahat, yung kahihiyan ng kanyang bayan, aalisin niya yun at talagang magiging maluwalhati na ang lahat. Kaya inaanyayahan niya sila, maggalak kayo't magdiwang sa kanyang pagliligtas. Brothers and sisters, bawat isa sa atin dito talagang meron tayong kaugnayan dito sa pagbasang ito. Kasi tayo din inaanyayahan sa isang piging, tulad nga masasabi natin mamaya sa Ebanghelyo, ang piging ng pagdiriwang ng salita ng Diyos at ang piging ng pagdiriwang ng Eucharistia. Yun ang ating misa. 2 tables yung inihahanda sa atin ng Panginoon doon. Please understand that ang Ecclesia, the Church, feeds us on 2 tables, the table of the Word of God and the table of the Eucharist. Napakapalad ho natin na talagang ang yaman-yaman ng pagkain binibigay sa atin dito. Doon ho sa table of the Word, yung salita ng Diyos ang inaalok sa atin. Salita na nagbibigay sa atin ng kabusugan, nagbibigay sa atin ng kapapatid ang ating uhaw. Kasi ang tao talagang ganang naghahanap ho talaga ng ikabubusog ng kanyang diwa, ikapapawi ng uhaw ng kanyang kaluluwa. At yun ho ay magaganap lang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Siya lang ho makapupuno. Tingnan niyo yung puso ng tao, lagi ho may uka, laging kulang, Ang makapupuno lang ho nun ang Diyos mismo. At yun ho yung nangyayari kapag tinatanggap natin ang kanyang banal na salita. Kaya nga ho, sa misa, pinapakain ho tayo sa salita ng Diyos. At hindi lang yun, maya-maya pagkatapos nun, sa lamesa naman ng Eucharistia, kung saan tinatanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo mismo, ang kanyang katawan at dugo, And so, it is so great na inaanyayahan tayo dito sa piging na ito. Brothers and sisters, alam niyo, natutuwa akong alalahanin na itong mga talatang ito, chapter 25 ho ni Isaías from verse 6 to verse 10, ito ho ay madalas binabasa, alam niyo kung kailan? Sa sa misa para sa mga patay, Misa sa mga patay. Kasi, sa harap ng kamatayan, talagang wala tayong kasagutan eh. Talagang tameni tayo doon. Ano natin kung tungkol sa mga pangyayari doon. Pero hindi ho. Ang ating nung pananampalataya nagsasabi sa atin, si Kristo yung namatay, si Kristo yung muling nabuhay. At kung kaya tayo rin magkakaganon. At may inihanda sa atin, mga naging tapat kay Kristo sa buhay na ito, inihanda ng Diyos sa atin ang isang piging, sa kanyang banal na bundok. Talagang yung pagliligtas ng Diyos, talagang makapasa atin ng tuluyan pagka nasa kabila na po tayo. Kung kaya, nagpupuri tayo sa Panginoon para dito sa pagliligtas na pinagkakalob niyo sa atin. Pagliligtas, si Jesus ho yun. Yun ang pangalan ni Jesus, Yehoshua. Si Yahweh ay nagliligtas. Nagliligtas siya sa pamamagitan nitong Jesus na ito na ating pinapanginoon at ating pinakikinggan. At nagpapasalamat po tayo sa Kanya, sa Kanyang pagpapala para sa atin. Naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuwan ko ng harapin ang anumang katayuan. Ang mabusog,
o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, iginagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. At, buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ito pong pagbasang ginawa natin mula kay San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos ay pagpapatuloy ng isang linggo. At dito po, narinig natin San Pablo, tahasan sinasabi, naranasan kong maghikahos, naranasan kong managana. Sabi niya ganyan. At talagang alam ko kung ang katayuan ito, yung magbusog o magutom, yung kasaganaan o kasalatan. Sabi niya ganyan. Brothers and sisters, importante ho sa atin na meron tayong kasapatan. Ano po? Yung bang, kasi yung isang taong hindi kontento, talagang maghahanap siya. Wala siyang magawa kung hindi umangal. Ganun yung ho yun. Natandaan ko isang beses, ito ho yung 1987, I remember, it was towards November, towards the end of November. Alam nyo, may dumating ho dun sa aming parokya, dun ho sa Don Bosco, sa parokya ni San Juan Bosco sa Barrio Magsaysay, Tondo. Dumating ho dun na isang TV crew, mula sa radio and TV network of Italy, yung RAI, radio and TV network of Italy. Dumating ho dun si Marcello Alexandri, kasama ho yung kanyang dalawang cameramen. Pareho yung kanyang cameraman, parehong Israeli, mga Hudyo ho. In fact, yung isa ho sa kanila, si Gaddi, kausap ko ito si Gaddi. Alam nyo, siguro kilala niyo si Chuck Norris, yun yung sa Missing in Action, for example. Dito ho film yun sa Pilipinas, bandang Tagaytay ata, Batangas, something. And the point is, Gaddi ho will die in the Philippines kasi magka-crash yung kanyang helicopter. Anyway, before that, nung November nga ho, 87, nagkita ho kami nito kasi kasama nga sila ni Marcello Alexandri. Dumating ho sila dito sa Maynila kasi magpa-prepare sila ng isang documentary na ipapalabas nila sa Italy on Christmas night. Can you imagine? Christmas night. At ang kukunin lang tagpo ay doon ho sa Smoky Mountain. Malapit lang ho ang Don Bosco doon stone's throw away. In fact, amoy na amoy mo Smoky Mountain mula sa amin. Kahit na hindi masyadong kitang-kita. The point is, anong nangyari ho noon, naratnaan ko pa, itong si Gaddi, at one point, magkausap kami, kinikwentuhan ako, alam niyo, Father June, kausap ko kahapon itong aking kasama, si Uri, at kinikwento ko sa niya, tignan mo ito, kasi nandun sila sa Smoky Mountain. Tignan mo itong mga taong to, hirap na hirap sila, basura kasi lamuhan nila dito. Talaga namang mula umaga hanggang sa pagtatakip silim na ganyan, at talagang nagkakalkal sila dito and whatnot. Pero tignan mo sila, nakakangiti pa sila, nakakangiti. Tayo sa Israel, sabi niya ganyan, nasa atin ang lahat ng manais natin ganyan. Pero tingnan mo, wala na tayong ginawa kundi umangal. Totoo nga naman ho yun. Kung minsan yung mga taong meron ng lahat, hindi lang ma-appreciate yung mga kaloob sa kanila. Kung kaya talagang angal lang sila ng angal. Brothers and sisters, importante ho para sa atin na talagang maging kontento tayo sa ating buhay. Importante ho na hindi tayo pala angal. Dapat ho, kung pinagpapala tayo ng Diyos, nagpapasalamat tayo, kung may mga pagsubok tayo sa buhay, magpasalamat din ho tayo sa Kanya. Kasi hindi tayo inaabandona ng Diyos. At tapat ang Diyos, hindi niya tayo pahintulutan subukin nang higit sa ating mga kayanan, kundi bagkus, sa kabila ng mga pagsubok, tutulungan niya tayo makalaos ng malulhati. Sa dulo ho nitong pagbasa nito, ang sabi ni San Pablo, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Totoo ho yun. Si Jesus ho nagpapalakas sa atin sa harap ng pagsubok. Yung hindi natin kaya mag-isa, kung tutuusin, sino ba nasabi sa atin dapat tayo mag-isa? Ay makakayanan natin kung mananatili tayo kay Kristo. Kaya nga paulit-ulit din ni Jesus
para sa atin, manatili kayo sa akin, manatili kayo sa akin, manatili kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang sangang hiwalay sa puno, hindi makapangumunga. Ganon din naman kayo. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Pero pagkasama ho natin si Kristo, yung lakas ng iyon, ang tutulong sa ating mapanaigan lahat ng ating mga pagsubok. Maging sa pag-iikausman niyan o kasaganaan, kontento tayo. Alam natin kasi pinagpapala tayo, kasama natin ang Diyos. Napakalaki yung pagpapala noon na alam natin, kasama natin ang Diyos, si Jesus, Emmanuel, God is with us. Talaga nangangako na hindi siya lilisan sa atin. Yun ho yung unang talata. Ibig sabihin sa umpisa ng Ebanghelyo ni Mateo, chapter 1, verse 23. Ang sabi ni Jesus, ang sabi doon ng kasulatan, at bibigyan niyo siya ng pangalang Emmanuel, dahil siya ay Diyos na sumasa atin. Ito hong Emmanuel na ito, si Jesus, sinilang ng Santa Maria Birhen, siya ho ang magsasabi sa dulong-dulo ng Ebanghelyo ni Mateo, yung huling-huling talata ho, chapter 28, verse 20, sasabihin niya sa atin, tandaan niyo, kapiling niyo ako hanggang sa wakas ng panahon. Sa mga katuwid ho, ang punot dulo ho ng Ebanghelyo ay sumasa atin si Jesus. That's so beautiful. The good news is, God is with us. Kung kaya ho, dapat lumakas ang ating kalooban na hindi tayo iwanan ni Jesus. At tutulungan niya tayo talagang sa buhay natin ito, sa harap ng mga pagsubok, nandun siya laging kasama natin siya. Naramdaman niyo ba yung footprints in the sand? Pagka maganda takbo ng buhay natin, 2 pares ng mga yapak yung nakikita natin doon sa buhanginan. Pero pagka mahirap na ho, 1 pares na lang. Kanino yung pares ng yapak na yon? Kay Jesus ho yun. Bakit? Kinakarga niya tayo sa oras ng hirap. That's a beautiful thing, Hindi, wala akong iwanan dito. Kung kaya, yun ang pagbasa natin mula kay San Pablo, sana ho talagang palakasin to ang ating kalooban. Hindi tayo susubukin ng higit sa ating mga kakayanan, tutulungan tayo ng Diyos. Maging kontento tayo dahil nasa atin ang Diyos. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad dito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at ang pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Umayo sila sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid, sa kanyang pangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamatay taong iyon, at pinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan, masasama't mabubuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang lalaki na hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito na hindi nakadamit ng pagkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa itapon sa kadiliman sa labas. Doon mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang hinihiram. Ito po ay isang napakagandang istorya na kapupulutan natin napakaraming aral. Tingnan niyo po ang talinghaga o parabola na binanggit ni Jesus dito na ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang piging, isang kasalan. Brothers and sisters, gusto ko agad salungguhitan yon sa ating buhay. Bilang mga pinaghaharian ng Diyos, bilang mga Kristiyano po,
Ang pagiging Kristiyano ay isang kaligayahan. It's a joyful thing. Ang Santo Papa po, nung nagpunta siya sa Cologne, sa Germany, for the 20th World Youth Day, nakatatapos lang ilang buwan na kalilipas, ay sinungguhitan yung bagay na yun. Para sa iba, ang kala nila, ang pagiging Kristiyano ay bawal ito, bawal yun, ganyan. Hindi ho ganoon. Sabi niya, ang pagiging Kristiyano ay pakipagkaibigan kay Kristo. Isa ho itong piging, isang kagalakan, isang kasiyahan. Ito ho ito yung sinasalungguhitan itong talinghagang ito. Isang handaan, ng hinihanda ng haring ito para sa kanyang anak. Tapos ang nangyari ho, yung mga inanyayahan, hindi nagsidatingan. Nagkanya-kanyang lakad, At ang maganda pa nito, pinapunta nung hari yung kanyang mga alipin sa mga liwasang bayan, sa mga panulukang daan upang anyayahan ng lahat, Tapos nga anong nangyari daw dito, napuno yung piging. Pero nung lumabas yung hari, nakita niya may isang tao doon hindi nakadamit pang kasal. Sinita niya, ba't ganyan, etc. Tapos nga paparusahan siya. At ang dulo ng ebanghelyo natin, sabi dito, marami ang inaanyayahan, kakaunti ng nahihirang. Friends and sisters, tingnan nyo ito. Dapat po isaalang-alang natin yung konteksto. Always read the text in context. Napakahalaga hong prinsipyo nun. Hindi lang sa pagbabasa ng Biblia, kundi para sa lahat po ng binabasa natin kung tutusin. Pero lalo na mga ang Biblia. Alam nyo yung mga rabi, yung mga tagapagturo ho ng mga Hudyo, meron silang mga istorya na kahawig nito. Halimbawa, may isang istorya sila kung saan yung hari, nag-anyaya siya. As usual ho, doon sa kanilang lipunan, yung paanyaya, yung invitation, pinapadala na yun. Hindi nga lang sinasabi kung kailan o anong oras, Di ba nyo, sa atin ho, hindi ganun ang ating palakad, di ba? Sasabihin sa iyo doon, anong imbitasyong ito, para sa kasalan ba, binyagan ba, o ano. Tapos sasabihin kung saan, kailan, anong oras. Sa kanila ho, hindi. Inaanyayahan ka ng hari. Tapos, kailan, anong oras, hindi sinasabi. Kaya dapat handa ka. Handa ka. Yun ang iba, yung sa ngayon doon sa story ng mga rabi, ay yung ibang inanyayahan, dahil hindi nila alam kung kailan nga talaga magaganap yung ipiniimbita sa kanilang hari, naghanda na sila. Talagang handang-handa sila. Anumang oras sila tawagin, nandun sila. Yung iba naman, ang sabi, ay nagsipunta sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga businesses, ang ganyan. Kung kaya nung dumating yung imbitasyon, hindi sila nakapasok. Yung mga nahandang-handa, nakapasok. Sila, nagsidating ang late, ayun, nakapangalang sila doon sa labas, naiinggit doon na nasa loob. Talaga nagtutuloy yung laway nila kasi sarap-sarap may kinakain ng mga nasa loob. Ganon. Isang istorya yan. Meron namang isa pang istorya na kung saan sinasabi, yung hari daw, binigyan niya yung mga kaibigan niya, ng magagandang mga damit. Damit ho na isusuot sa isang handaan, Anong ginawa nung marurunong na mga kaibigan niya? Tinupi yun at itinabi upang talagang pagkagagamitin na maisusuot nilang malinis, etc. Alam niyo yung iba na hindi marunong, pinang-araw-araw ho yung damit na yun, pinang-trabaho, etc. Ganyan. Kung kaya naman, nung hiningi na sa kanila uli ng hari, yung kanilang mga damit, kasi hiningi ng hari uli yung damit, yung mga nagtabi ng damit nila, maayos na nabigay sa hari. Tuwan-tuwa yung hari na kasi ginalang nila yung pinatago sa kanila niya. Pero yung iba ho na ang dumi-duming ganyan, nako, napagalitan ho ng hustong-gusto. Friends and sister, ito ho yung dalawang talinghaga na parang nagsama dito sa istorya ni Jesus na ito. Naghanda ng piging, pinatawag yung mga inanyayahan nung handa na, kaya lang yung iba nagkanya-kanyang lakad, medyo malungkot. Tapos yung iba na hindi man lang siguro inaasahan maiimbitahan sila, ayun, naimbitahan silang ganun. Tapos yun nga, yung isa sa kanila, ayun, nung hiningi ng hari yung kanyang kasuotan, madumi yung suot niya, hindi siya handa. Doon nagsama-sama itong talinghagang ito. Ngayon po, karangalan natin na makapili ng ilang mga estudyante dito po sa Holy Child Catholic School dito sa Tundule na atin gusto makapanayam. Kasi ako, bilib na bilib ako sa mga kabataan. Sa Mission of Don Bosco ako, para sa mga kabataan kami talaga. At alam ko yung kanilang pagbabasa ng Biblia ay napaka-simple, napaka-payak, ang dating sa kanilang salita ng Diyos, yung eksaktong dating na salita ng Diyos. Walang pretension, walang sophistication, walang pamimiloso pa ganyan. Kung kaya ang ganda hong mga kausap mga kabataan dito. Kung kaya natutuwa tayo, nandito ang ating mga kabataan. Christina,
tapos Grace, right? Tapos si Alan, tapos si Luis, tapos si Monica. Good morning sa inyo. Very good. Uy, anong mga years na kayo? Ikaw, Christina. Ikaw, Monica? Para kang 40 years. Very nice, very nice. E di magagraduate na pala kayo. I wish you all the best, ha? Very nice, very nice. Itong ating ebanghelyo ngayon, siguro, marami kayong naintindihan dito sa ebanghelyong ito, no? I mean, isang kasalan. Kayo ba naimbitahan sa kasalan? Yeah. Pero nung dumating kayo sa kasalan, paano ba yon? On time, I suppose. Hindi naman yung nagkanya-kanya kayong lakad o something like that. Siguro nanambi kayo nung inimbita kayo. Kasi isang malaking karangalan nyo, maimbitahan sa isang kasalan. I can imagine, right? Ano yung mga kaibigan nyo siguro yon? Mga, how do you say, relatives, ganyan, no? Very good. Dun sa kasalang yun, siguro iyakan kayo ng iyakan doon, ano? Ano ba yun? Ano nangyari sa kasalan? Natural, masaya, no? I mean, you know, kasalan nyo, hindi naman sa purinarya ko hindi na-imbita, no? I mean, sa kasalan ko kaya galak na galak kayo. Isang napagandang larawan yung kasalan. Alam niyo sa Biblia, madalas ginagamit yung kasal, you know, yung larawan ng kasal. At ang ating Panginoon din gagamitin yun para sa paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ang parang isang kasalan. Sa palagay nyo, sino yung anak na lalaki ditong pinaghandaan ng kasal? Si Jesus. Si Jesus. Palagay ko si Jesus. Yung kanyang ama, naghanda yung hari. Pinaghandaan niya yung kanyang anak. And of course, sino ang inanyayahan? Yung unang-unang panahon, nung dumating si Jesus, sino ang unang inanyayahan doon? Yung mga sa palagay nyo, hindi naman siya nagpunta sa Amerika, no? O kaya sa Pilipinas, nasa Israel siya. Sa mga katulad, sino yung hinanyahan doon? Yung Israelites, yung mga Hudyo. Right. The point is, tinanggap pa nila si Jesus? Hindi. Hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng Mesiyas. Unfortunately. You know? Unfortunately. Hindi na tinanggap si Jesus. Nakapagtataka yun, hindi natin maabot maisip yun. Biro mo, ang habang-habang panahon, pinaghandaan sila ng Diyos, you know, pinadala sa kanila mga patriarka, pinadala sa kanila mga propeta, para ihanda sila para sa pagdating ng Mesiyas, nung Kristo, yung pinahira ng langis, the anointed one, and that's Jesus Christ. Nung dumating si Jesus, hindi tinanggap. Ipinako pa nga sa krus, eh. You know, ang lungkot talaga. Anyway, tignan mo nga naman yun, no? Yung mga unang inanyayahan, hindi pumasok. Sa ngayon dito sa ating istorya, nung hindi nagsidatingan yung mga inanyayahan, anong ginawa ng hari? Alan, anong ginawa ng hari? Exactly, kahit na sino, you know, mabutit masama. Sabi ng ganun dito eh. O ano nangyari doon sa piging? Napuno, right? Napuno yon. Uy, ano kaya ibig sabihin nun? Pagkatapos na pinahindian ng mga Hudyo yung paanyaya ng Diyos, sino nakapasok sa kaharian ng Diyos? Yung mga hindi pa po mga napili o yung mga chosen people. Hindi pa chosen people. Iba, in other words, the Gentiles, yung mga hentil, yung mga hindi Hudyo. Mukhang kabilang tayo ron. Uy, kabilang tayo ron, hindi tayo mga Hudyo eh. Teka, may Hudyo ba sa inyo? No? Tiyo, wala Hudyo sa atin, pero napabilang tayo doon. Napalataya tayo kay Kristo. Ang laking bagay nun, no? Tayo yung tinawag mula doon sa labas. Okay? Ang ganda-gandang bagay nun, hindi man lang natin inaasahan yun. Uy, nakita niyo na ba ang mapa ng Asia, for example? Siguro makikita niyo, ang Pilipinas, ang laki-laki, no? Hindi mo man lang makita kung hindi mo alam, eh, right? Makita mo dyan, anong mas malaking mga countries dito, for example? China. Uy, naku, China, higanti yun. You know, more than 1 billion yung mga tao doon. Tapos, ano pa ang susunod doon? Japan, hindi kasi laki ng China, merong malaki doon, patulis na ganyan. Marami dito noon, meron man turban. Hoy, mga turban, hindi, India! Pero ang laki-laki ng kontinente ng India, subcontinent yun eh. More than 1 billion din sila doon, can you imagine? You know? Uy, ang gusto kong sabihin, sa dinami-dami ng mga tao dito sa Asia, I think more than half of the world population nandito sa Asia eh. Sa buong Asia nito, tayo lang mga Pilipino, ang Pilipinas lang, ang bansang Katoliko, ang bansang Kristiyano. Ang laking bagay nito, no?
at tayo pinili. Biro mo, ewan ko, bakit kaya tayo pinili ng Diyos? Ano palagay nyo? Kasi ang babuti natin, no? Kasi ang gaganda natin, ang rurulong natin, yayaman na. Ganun ba yun? Siguro tatawa kayo kasi mali eh. You know? Hoy, alam nyo kung bakit? Sa palagay nyo, ano kaya? Yes, Christina. Pagiging faithful nila. Pero, alagay ko may isang dahilan na wala sa atin. Hindi sa atin yon. Alam nyo kung ano yon? Sirit na? Sirit. Sirit na. Uy, sasabihin sa atin ng sasabihin sa atin kunyari, sa Lumang Tipan, sa Book of Deuteronomy, chapter 7, for example, verse 7, sasabihin doon ni Moises sa kanyang mga kapwa Hudyo. Sasabihin niya dito, pinili niya kayo, umpisan ko sa verse 7. Pinili niya kayo at inibig hindi dahil sa dami. Ang liit-liit ng Pilipinas eh. Ang Israel din, ang liit-liit. Pag hindi mo alam kung nasan ang Israel, hindi mo makikita sa mapa yun. Naku, hindi. Kasi ang Israel kasi mula Tarlac hanggang Maynila. Ang liit. Ang liit na bansa, hindi mo makikita sa mapa eh. Yung nga sinasabi dito, pinili na niya kayo at inibig, hindi dahil sa dami. Pagkat kayo pa nga, ang pinakakaunti sa lahat. Which is true. Sa atin din, ganun. Okay? Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo. Exactly. Yun lang ang dahilan. Dahil mahal niya tayo. Okay? Yun lang ang dahilan. Kaya dapat pagpasalamat natin sa Panginoon, no? Yun ang dahilan kung ba't nang bimisa tayo. Eucharistia. Oh, by the way, anong ibig sabihin ng Eucharistia? Eucharist. No? Eucharist. Eucharist, pagka nagpunta kayo sa Greece, ang una nyo maririnig na salita mula sa airport, malamang ay Epharisto. Epharisto. Ulitin nyo nga. Epharisto. Pagka nakita nyo nakasulat yon, ang spelling niya, E-U-C-H-A-R-I-S-T-O. Eucharisto. Nakikita nyo kagad yung salitang Eucharist, right? Eucharistia kasi, Griego din yon, ang ibig sabihin, thanksgiving. Pasasalamat. Yun ang misa natin. Pasasalamat. I hope you will remember that, ha? Tingnan nyo, dito sa kasalang ito, binanggit ko kanina ang buhay natin bilang mga Kristiyano, malungkot ba dapat to? Kung akala mo, ang buhay Kristiyano ay, huwag mong gagawin to, huwag mong gagawin yun, ay naku, puro bawal, ito malungkot nga talaga, para ka nakatali, you know? Pero how do you say, ang buhay Kristiyano ay kasalan, tuwa, galak. Kamukha ninyo, sabi nyo, nasa kasalan kayo, hindi mo kayo, malungkot o something. Hindi. Masaya tayo. Kasi, lalo na, gusto kong salungguhitan dito, salungguhitan to ni Santo, ng Papa Benito o Benedict XVI, na ang ating pagiging Kristiyano, pakipagkaibigan kay Kristo. Uy, alam nyo ba? Sino yung naunang Papa kay Benedict XVI? Again? Right! Alam niyo si Father June, nandun ako sa Roma nung malapit na siyang mamatay. Namatay siya kasi April 2. Dumating ako sa Roma noon, March, 28. Martes yun. 23rd, Miyerkules, nagpunta ako sa Vatican kasi usually, ang Santo Papa nagpapakita sa mga tao pagka Miyerkules eh. Miyerkules noon. Ang sabi sa akin ng mga kaibigan, ay, huwag ka nang umasa doon, masyado nang malubha ang Santo Papa, hindi na siya magpapakita doon. Ang sabi ko, hindi ko alam kung mapapakita siya hindi, basta pumunta ako doon. Nandun ako, alas 11 ng umaga, napakita ang Santo Papa doon for the last time. And he blessed the people for the last time. Nandun ako, nakuha ko yun sa aking camera, yung blessing niya and whatnot. Of course, hindi na siya nagsasalita. Hindi niya na kaya magsalita Pero napakita pa rin siya doon. Para napapaalam ba? Ganyan. Tapos, ang maganda nito, doon sa kanyang panalitaan, sabi niya, mga kaibigan ko, mga kabataan kasi kausap niya, mga tiga Milan to And of course, he is speaking to all the world. Ang sabi niya, tandaan niyong lagi, ang pagkipagkaibigan kay Kristo, ang dapat magliwanag sa ating mga buhay. I hope you understand that. Yun ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, kaibigan ni Kristo. At gagawin natin to sa magitan ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi niya ganyan. At pakikiisa sa lamesa ng Eucharistia.
Sabi niya ganyan, uy, sinasabi ko ito sa inyo para maunawaan nyo at maisabuhay nyo, ha? Bilang mga kabataan lalo na, at hindi lang mga kabataan, kinakausap din natin dito ang lahat ng mga nanonood ngayon sa ating program Word Made Flesh. Dapat bigyan natin importansya yung pakipagkaibigan kay Kristo. Yun talagang nagpapasigla sa atin eh. Kasi pagkakasama mo kaibigan mo, hindi ka pwedeng malungkot, no? Ha? Naghahanap ka ng damay? Sabi niya, hindi na siguro ganun yun. Masaya tayo. Uy, tingnan nyo, ano kayang piging ang inaanyayahan tayo ng Panginoon? Eucharistia. Talagang isang piging. May kantang ganun, di ba? Sa piging ng ating Panginoon. Siguro hindi nyo alam yun, ano? Masyado nang luma siguro yung kanta. Pero piging ng ating Panginoon yun. It's a real banquet, you know? Ano pagkain doon? Hostia. Ano yung hostia doon? Body of Christ. Jesus Christ Himself, you know? Inaanyayahan tayo doon sa piging na yun. Sa palagay niyo ba lahat ng inaanyayahan sa piging dumadalo? Unfortunately, hindi, ano? Luis, may mga kakilala ka ba, may alam ka ba na hindi dumadalo? Opo, Hindi lahat nakakadalo. Bakit? Busog na sila. You know? Bakit kaya? sabi po kasi yung iba, nakakadali sila ng plan. Sabi naman po yung iba, gusto sila sa mga gimmicks. Ay, yung gimmicks. Ang lungkot nun, no? Christina, bakit kaya ganun ang nangyayari? Inaanyayahan sila sa piging ng Panginoon, sa Eucharistia, pero hindi sila dumadalo. You know? Bakit kaya? Hindi po kasi nakikita yung word ng yung mass. Kaya, Hindi na nakikita yung word, hindi nakikita yung halaga ng misa. You know? Mahalaga ba misa? Uy, sa inyo, mahalaga ba misa? Yes, Monica, bakit kaya hindi nakikita yung halaga? Hindi ba obvious? Hindi? Obvious? Ba't hindi nakikita? Siguro po, nakafocus po sila sa ibang bagay. Aha. Hindi mo nila nakikita yung Sayang, no? Ikaw ba, Monica, nakikita mo yung importansya ng misa sa'yo? Ano yung importansya ng misa sa'yo? yung siyempre po, yung pinaka-important part. Yung consecration po. Nagpunta po ng pass po ako to hear the word of God and at the same time, para ma-receive po yung In communion, right? Very nice. Para naman sa iyo, Grace, importante ba misa? kasi po although po may time po tayo na pwede natin kausapin si God when nag-iisa lang po tayo or dun sa silent lang po yung tahimik na lugar. Importante pa rin po yung misa kasi kumbaga dun po natin talaga mas makakasama si God kasi nandun po yung katulad ng sabi ni Monica yung concentration, dun po yung parang magiging one din po siya sa atin once na tinanggap po natin siya. Very nice. You know, tama yung sinasabi mo, Grace. Si Jesus, kapiling natin. Emmanuel siya eh. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us, right? At yun ang umpisa ng Ebanghelyo, chapter 1, verse 23, yun ni Mateo. Chapter 28, verse 20, sabi ni Jesus, tandaan nyo, kapiling nyo kung lagi, kasama nyo kung lagi, hanggang sa wakas ng panahon. Uy, yung punot dulo ng Ebanghelyo ni Mateo about Jesus being with us. That's the good news, you know? Lagi natin kapiling si Jesus. Ang ganda nun, no? Walang iwanan, you know? Hindi tayo iwan ni Jesus. Ang ganda nun, no? Lagi natin siya kaibigan. And, ewan ko lang, Alan, para sa'yo, anong tingin mo kay Jesus? Bilang ano siya para sa'yo? Parang kapatid, right? Sa'yo, Christina, para ano siya sa'yo? Isang kaibigan. Kaibigan. Para sa'yo, Grace? Ano po, para sa akin po, yung taong pwede ko pong masandalan sa kahit na ano po. Okay, very nice. Sa'yo naman, Luis? Kaibigan din po. Very good. So, Monica? para sa akin po, all around grace. Pero especially what? Friends. Very good. Mukhang ikaw lang hindi na kayong dalawa, ha? Ang hindi parang friends si Jesus, no, ha? Uy, gusto kong samantalin itong pagkakataong ito na sabihin sa ating lahat. Please remember, sa huling hapunan na yan, ha? Papatayin na si Jesus, eh. Parang naghihingalo na ba siya? Pagka kunyari naghihingalo ang tatay mo at nanay mo, kunyari sabi niya, tapos may bibitiwan silang salita. Anong gagawin mo sa salitang yun? Pagkakalaga mo, itatanim mo sa isipan mo, kikimpin mo sa puso mo, malamang. Yung mga salita ni Jesus sa huling hapunan, parang ganun. Talagang malapit ng pumanaw si Jesus. At ang maganda nito, sinalungguhitan ni Jesus.
yung pakipagkaibigan. Tingnan nyo, yung huling hapunan, nando sa John chapter 13, 14, 15, 16, 17. Okay? Anong gitnang chapter nito? 15. Okay? Chapter 15 has 27 verses. Ano kalagitnaan nun? 27 divided by 2, 13 and a half. Okay. Bandang 13 and 14. Alam niyo ba kung ano ang chapter 15 verse 13, 14? Ang sabi ni Jesus doon, chapter 13, 15 verse 13. Wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang taong kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tapos 14, mga kaibigan ko kayo kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Verse 15, hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin. Hindi alam ng alipin ang kanyang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinatawag ko kayo, naari ko kayong kaibigan. Dahil binunyag ko sa inyo ang lahat ng inarin ko sa aking Ama. Uy, 3 beses pa ulit-ulit yung kaibigan doon. Ibig sabihin, dinidiinan ni Jesus yun. Uy, gitnang-gitna yun, ng huling hapunan. You know? Ibig ni Jesus, maintindihan natin, mga kabataan lalo na, si Jesus kaibigan. Pagkakaibigan mo si Jesus, iba usapan. You know? Lahat pareho, pero magbabago. Ano ibig sabihin? Parang medyo, parang hindi maintindihan. Lahat pareho, pero nagbabago. You know? I mean, pareho, kasi, for example, yung pagsisimba. Ay, oo, dapat magsimba pa rin tayo, ba't hindi? You know? Pero pagkakaibigan mo si Jesus, hindi ka obligadong magsimba. Isang karangalan yun, isang tuwa yun, galak yun, na makipagkita kay Jesus kasi kaibigan. Kunyari yun sa kumpisalan. Okay? Kung minsan may mga taong nahihiya magkumpisal, you know, natatakot, ewan ko kung ano, no? Pero kung ang turing mo kay Jesus, kaibigan mo siya, hindi ka matatakot sa kaibigan mo. Kasi alam mo yung kaibigan mo, mas interesado sa'yo kaysa sa mga kasalanan mo. You know? Kasi yung kaibigan mo, mahal na mahal ka, gusto kanyang tulungan, you know? Mauuna pa sa kanya mauuna pa sa yung pagpapatawad niya. Hindi ka pa nagsasalita, niyayakap ka niya, naiintindihan kasi niya, kanya, kaibigan kayo eh. Ganon. Kung kaya, importante yung pakipagkaibigan. Kapag kaibigan mo siya, kahit na sakripisyo, ay naku, hindi mo indahin yun kasi kaibigan mo siya, you know? What are friends for? Parang ganyan ba, no? Yun nga, sana maintindihan natin yung napakahalagang tinuturo sa atin ng ebanghelyong ito, no? Tayong lahat, imbitado tayo sa isang piging, yun nga, yung Eucharistia. Sana handa tayo. Hindi tayo kamukha nung mama sa pumunta ron, hindi man nakabihis, hindi man lang ayos yung kanya. Of course, yung bihis hindi naman panlabas, kundi yung panloob. Yung bihis na mapagpasalamat ka, you know, may pagmamahal ka, may pagtingin ka sa Diyos, ganyan. Yun ang hinihintay niya eh, yung kadilisayan ng ating puso. Hindi lang panlabas, you know? Kahit ang gara-gara ng suot mo, ang dumi-dumi ng panloob mo, di ba, yung kalooban mo, di ba, parang wala din yun, hindi ka rin karapat-dapat sa Panginoon. Sana, kayo, gano'n na mangyayari sa buhay ninyo, no? Uy, meron ba kayong gustong tanong kay Father? Tungkol dito sa pinag-usapan natin? Ewan ko lang, meron? Kung wala, it's okay. Ako natutuwa ako na nakapag-share tayo rito. Ako lagi kong alam ko yun eh, yung mga kabataan, you know, meron silang pagkakaintindi sa scripture, you know? Basta, tandaan natin, si Jesus, ang anak ng Diyos, talaga ibinaalok sa atin sa piging, you know? Siya yung pinakapagkain dito sa piging ng Eucharistia. Sana maging karapat dapat tayo lagi. At dapat lumakas yung pagkipagkaibigan ninyo kay Jesus, ha? At isang magpapalakas nun ay ang misa. Kasi naririnig niyo yung salita niya. Kasi mga kaibigan, di ba dapat nag-uusap? Minsan nga, walang katapos-tapos yung pag-uusap mo. You know? Tapos, nagkikita lagi or something. Natural yun sa magkaibigan. Sana kayo din, kung kaibigan niyo si Jesus, magkita kayo lagi. Sa Eucharistia, sa pagkipagkasundo sa kumpisalan, for example, sa pagdalaw niyo sa Adoration Chapel, for example. Tapos, mag-usap kayo. You know, mag-usap kayo sa panalangin nyo, pakinggan nyo siya, nagsasalita siya sa inyo sa panalangin ng Diyos. Brothers and sisters, ito ho yung ambag ng ating mga kabataan sa ating pagkaunawa ng ating ebanghelyo. Sana ho, mapagyaman natin to sa ating mga sarili. Tayo rin ho, tulad ng mga kabataan ito, inaanyayahan tayo ni Jesus sa kanyang piging sa Eucharistia. Yun ang pinaghahandaan natin ang ating programa nito para sa araw ng bukas. You know, 28 Sunday in Ordinary Time. Sana ho talagang matanggap natin si Jesus sa ating mga puso ng karapat dapat. Inihanda natin ang ating mga sarili. At nang sa ganung paraan, pagpalain tayo ng Panginoon.
Tignan niyo po, ang dami natin talagang napulot sa mga pagbasang narinig natin ngayong magang ito. Ano po? Pinapaalala po sa atin ni Isaías sa kanyang sulatin na talagang naghahanda ang Diyos ng piging, you know? Ang ating buhay Kristiyano po talaga ay isang pagdiriwang, you know? Hindi ito lungkot, hindi ito pahirap, hindi ito puro utos, hindi po isang pagdiriwang ito, isang pagtitipon na dapat natin talagang ikinaliligaya. That's a very beautiful point, brothers and sisters. Kasi siguro nakaraan ang presentasyon ng pagiging Kristiyano ganun. May mga utos, may mga turo, dapat sasabuhay, dapat... Isasabuhay ho natin yun, right? Pero isasabuhay natin yun dahil natutuwa tayo na tayo kinakaibigan ng Diyos, tayo mahal niya. Yun yung punto roon. Tapos pinapaalala sa atin ni San Pablo na talagang ang ating buhay ay dapat kontento tayo sa Diyos. Yung mga pagsubok, mga paghihirap na dumaranas sa buhay natin ay mga pagsubok lang. Dapat makita kasi ng Diyos na pwede tayong maging tapat at may pag-asa tayo at may nakasalalay tayo sa Kanya. Brothers and sisters, gano'n naman lagi sa buhay, no? Sa mga eskwela, for example, bago mag-graduate ang isang bata, dapat papasa muna siya ng mga examination. Mga pagsubok po yun, you know? Hindi madali yun. Yung mga estudyante nga, alalang-alala, etc. ganyan, medyo natitense sila pagka dumarating ng examination period na gano'n. Natural lang ho yun. Kasi pagka hindi sila pumasa doon, hindi sila pwedeng umabante. Tayo rin ho, sinusubok ko tayo ng Panginoon para pakita natin sa Kanya, yung pagmamahal natin sa Kanya, doon ho nasusubok yung pagmamahal eh. Pagka may hirap, pagka ang dali-dali ng buhay, hindi mo makita yun eh. Kasi natural lang na magalak ka, no? Kasi ang dali ng buhay. Pero pagka mahirap at may mga pagsubok, yung maggalak ka doon dahil alam mo ang Diyos ay nasa likuran mo, kasama mo, ay tanda ho yun ang pananampalataya talaga at pagmamahal sa Diyos. Napakagandang bagay noon. At sana ho, tandaan natin, nagpapalakas ho sa atin, you know, sa harap ng pagsubok at mga hirap at anumang mga hilahil na ganyan, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Yung lakas niya ho, napapasa atin, dala ng ating pananampalataya sa Kanya. Tapos nakita natin sa Ebanghelyo, talaga namang inaanyayahan tayo ng Diyos, you know, sa Kanyang piging. Tandaan ho natin, yung unang inanyayahan ng Diyos, ng mga Hudyo, hindi ho nanampalataya kaagad. Pero sang-ayon nga doon sa ating nabasa kailanman sa ika-11 kabanata ni San Pablo sa kanyang mga sulat sa mga taga-Roma, pinaalala niya po sa atin doon na talaga namang yung mga pangyayaring yun, hindi na nampalataya ang mga Hudyo na dapat na nampalataya kay Kristo. Yun ho ay naging daan para sa ating mga hindi Hudyo na makapanampalataya kay Kristo. Ganun kalalim ang panukala ng Diyos talaga na hindi natin maabot maisip na ganun pala yun. Kaya pinahintulutan niya mangyari yun para sa ikapagpapala natin. Brothers and sisters, God can write straight with crooked lines. The point is, ang tinuturo din sa atin doon sa Ebanghelyo niyan ay ito isang piging, you know, again, isang piging. Ang ating buhay Kristiyano ay pagdiriwang. Pagdiriwang ho natin bilang mga anak ng Diyos, napakalaking bagay noon. At sana nga ho, tayo'y handang-handa rin sa piging na kung saan inaanyayahan tayo ng Panginoon. Halimbawa nga yung misa, yung Eucharistia. Sana ho doon sa pagsisimba natin talagang maging Eucharistia yun, pasasalamat to. Ang dami natin dapat pasalamatan sa Panginoon. Lalo na ho yung pagkakaimbita natin. Tayong hindi mga Hudyo na imbitahan manampalataya kay Kristo. At sana ho sa ating pagdalo sa misa, talaga hong parang sa isang piging. Pagka pumunta ka sa isang piging, ano ba pinakahihintay mo party doon? You know? Ewan ko kung ano pinakahihintay nyo. Palagay ko yung kainan, hindi ba? You know, yun naman ang pinunta mo rin lalo na no? At yung pagkain na yun, malamang napakasarap, kaya enjoy na enjoy ka. Hindi ka lang kakain siguro pagka nasa party ka kapag may masama ang loob mo, masama ang tiyan mo, you know? Kung kaya dapat mo sa ayos muna sa sarili mo. Ganun naman ho sa misa. Sa misa ho, isang piging ito, kung saan ang inaalok sa ating pagkain ng Diyos ay ang kanyang mismong si Jesus, ang kanyang anak. Napakadali sa iyo at napakasarap nitong inihahandog sa ating nitong ng ating Ama, ang kanyang anak mismo si Jesus. Sana ho, handa tayong tumanggap sa Kanya. Kung hindi tayo handa, ihanda natin ating mga sarili. Kung meron tayong kasalanan mabigat, ikumpisal ho natin yun, you know, at tanggapin natin ang pagpapatawad ng Diyos sa magitan ng pare, at nung sa ganung paraan, makasalo tayo doon sa piging na pinahanda sa atin ng ating Panginoon. Sana ho maging handa tayo sa ating pagdalo sa Eucharistia at tuwing linggo lalo na, o pagka dumadalo tayo dito, yun ho mga kaibigan ko na nakakaintindi ng kung ano misa, inaaraw-araw ho nila yon.
Napakagandang bagay po nito. Kung kaya po ngayon, gusto kong gawin nating panalangin itong ating mga pagbasang ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat po sa pagpapalakas ninyo ng aming mga kalooban. Salamat po sa mga biyayang ipinagkakaloob niyo sa amin sa pamagitan ninyong salita na nagbibigay sa amin ng liwanag sa aming buhay na ito. Hinihiling po namin na ang manarinig naming mga pagbasa at mga katotohanan ay talagang tumimo pa sa aming mga puso at sa tulong ng iyong Espiritu talagang mapagyaman namin tulad ng ginawa ng aming inang Birhen. Kaya naman siya ay lalo niyo pang pinagpala. Abba, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga nagsisipanood nitong aming palatuntunang Word Made Flesh. Lalong-lalo na po yung na humihiling ng mga panalangin para sa iba't ibang nilang mga kahilingan at pangangailangan. Lalo na po yung mga may sakit, yung mga may pinoproblema, yung naguguluhan ng isipan, yung mga magulang na talagang sirang-sira ang loob o talagang nag-aalala dahil sa kanilang mga anak siguro o dahil wala silang trabaho. Yung mga kapatid ho namin talaga nalulumbay, nangungulila dahil sa pagyao ng kanilang mga minamahal. Hinihiling po namin, dampian niyo sila ng inyong awa, ng inyong biyaya. Abba, pagpalain niyo rin ho ang mga tumutulong sa amin sa pagsasagawa namin at pagsasahimpapwid nitong palatuntunang Word Made Flesh. Kayo ho ang sponsor nito, Abba. Hinihiling po namin na talagang tulungan nyo ang mga taong kakatulungin ninyo para sa pagtataguyod ng aming palatuntunan ito. At yung pong nagnanais na tumulong para sa amin ay talagang pagpalain na rin. At ang lahat pong ito ay ginagawa ng dalangin kasama ng aming ng Birhen alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Dito po nagtatapos ulit ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Sana po yung naging pagpapala at tiyak nagiging pagpapala ito para sa inyo, bawat isa sa inyo. Sana po idatnan kayo ng pagkalinga ng Diyos sa buong sanlinggong ito hanggang sa muli natin pagkatagpo sa Word Made Flesh. Shalom po sa inyong lahat.